Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headlines sa Pasada Balita. Pasada Balita. Kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos kaugnay sa nuclear energy epektibo na. Pasada Balita. Pagtatayo ng military facility sa ilalim ng Defense Agreement ng Pilipinas at Japan, itinanggi ng Japanese Foreign Ministry. Pasada Balita. COMELEC official inakusahan ng isang kongresista na tumanggap ng 120 million pesos na suhol para sa automated polls. Chairman George Garcia pumalag. Pasada Balita. Palusot ni Mayor Alice Guo inisnab ng Senado pag-aresto sa kontrobersyal na alkalde. Nakaumang na. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, death toll sa landslide sa India sumirit pa. Pasada Balita. Sa balita pangkalakalan, paglago ng factory output noong Mayo bumaga. Pasada Balita. At antabayanan mamaya sa sports, Shaky Super League National Invitationals. Kasado na ngayong araw. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Isang maulang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw po na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Hulyo 10, 2024. Dito pa rin po sa Impila may todong lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Inyo pong makakasama sa ngalan ni John Ibanez Drunasino. Pasada Balita. Sa detalye nga ng mga pumapasadang balita, maaari nang magpadala ng advanced nuclear technology ang Estados Unidos sa Pilipinas. Tapos ang kasunduan ng dalawang bansa hinggil sa mapayapang paggamit ng nuclear energy. Kinumpirma ng US State Department at ng Department of Energy ng Pilipinas na epektibo na ang 1-2-3 agreement noon pang Hulyo 2. Binigyang diin ng US State Department ang nasabing kasunduan ay magpapaigting sa kooperasyon sa clean energy at energy security at magpapalakas din sa bilateral diplomatic at economic relations ng dalawang bansa. Maliban sa Pilipinas, mayroon din kahalintulad na kasunduan ang Amerika sa Russia, China, Canada, South Korea, UK, Japan at Taiwan. Pasada Balita. Pagtatayo ng pasilidad o base militar ipinagbabawal sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Lapin po natin ang kabuuan ng detalye hatid ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Walang legal na batayan para sa pagtatayo ng military facilities o kaya ay base militar kapwa sa Pilipinas at Japan sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Ito ang binigyan diin ni Mariko Kaneko, Deputy Press Secretary ng Japanese Foreign Ministry matapos lagdaan nitong Lunes ang kasunduan kasunod ng ikalawang Japan-Philippines Foreign and Defense Ministers Meeting o yung 2+2 meeting. Git ni Kaneko, walang anumang nakasaad sa kasunduan na maaaring ituring bilang batayan para sa isang partido na magtayo ng pasilidad sa teritoryo ng isang partido. Sa ilalim ng agreement, pinahintulutan ng mga pwersa ng Japan at Pilipinas na pumasok sa bansa ng isa't isa para sa mga pinagsamang military exercises. Ang kasunduan ay matatandang pinirmahan ni na Defense Secretary Gilbert Chodoro at Foreign Minister Yoko Kamikawa at sinaksihan mismo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Defense
Defense Minister Minoru Kihara. Samantala, para magkabisa ang nasabing agreement, kailangan pa rin ang ratifikasyon ng mga lehislatura o kongreso ng dalawang bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Kaugnay pa rin yan pagratipika sa pinasok na military agreement ng Pilipinas at Japan. Tiniyak na ipaprioridad ng Senado. Detalye mo, Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Magiging prioridad ng Senado ang ratification ng Reciprocal Access Agreement o RAA na nilagdaan ng Pilipinas at Japan. Ito ang tiniyak ni Senate President Chis Escudero bagamat hindi pa anya na ipapadala ng Malacanang sa Senate ang naturang agreement. Sa nasabing kasunduan, pinaigting ang defense cooperation ng Pilipinas sa Japan at bibigyan ng daan ang pagtungo rito ng mga sundalo ng Japan para sa joint military exercises. Ang kay Escudero, welcome ang ganitong kasunduan na magpapatatag sa posisyon ng Pilipinas sa rehiyon sa gitna ng kinakaharap ng mga hamon ng China sa West Philippine Sea. Kahit paanya sinasabing baka ma-agitate ito o ma-agitate ang ibang bansa tulad ng China, dapat itong isulong para sa ating pambansang interes. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na siyang chairman ng Committee on Admiralty and Maritime Zone, pangunahing bubusiin ng Senate sa RAA ang provision ukol sa jurisdiction sa mga sundalong Hapon na nagagawa rito ng krimen. Gayun din sa mga sundalong Pilipino kapag sila naman ang gumawa ng krimen habang nasa Japan. Hihingan din anya ng Senado ng paglilinaw kung katulad sa mga Amerikanong sundalo ay may lugar o military facilities dito sa bansa na ipagagamit din sa mga kagamitan at tauhan ng militar ng Japan. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa rin tampok na balita, ibinunyag ng isang kongresista na isang top official ng Commission on Elections ang tumanggap ng aabot sa 120 million pesos na suhol mula sa South Korean firm na Miro Systems. Ayon kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, kasalukuyan pa nilang bine-beripika ang impormasyon hinggil sa isang opisyal ng poll body na nagbukas ng iba't ibang offshore bank accounts. Binigyang diin ng mambabatas na ang tinutukoy niyang COMELEC official ay may 14 na bagong bukas na bank account sa Cayman Islands sa Caribbean po yan. China, Hong Kong, North Korea at Singapore na naglalaman ng halos 1 bilyong piso. Ipinagtataka naman ni Congressman Marcoleta na matapos ideposito ang pera sa mga bank account ay nagkaroon ng pag-usad sa COMELEC Miro deal. At tatandang nilagdaan na ng COMELEC at Miro Systems ang 18 billion peso contract para sa 2025 automated midterm election. Pasada Balita. Itinanggi naman ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang alegasyon na sinuhulan siya ng Korean firm na Miro Systems kapalit ng kontrata para sa 2025 automated midterm elections. Ayon kay Chairman Garcia, walang katotohanan ang ibinabato sa kanyang paratang ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kaugnay nito, sumulat na rin o lumiham na sa NBI ang poll body chief upang imbestigahan ang sinasabing panunuhol sa COMELEC Miro deal. Hinihiling din ng chairman ng COMELEC sa NBI na alamin kung sino ang source ng mga akusasyon upang masampahan ng kaukulang kaso ang mga nagpakalat ng issue. Tiniyak naman ni Garcia na makikipagtulungan siya sa ikakasang investigasyon. Pasada Balita. Mag-i-issue naman ang Commission on Elections ng Digital Voters ID para sa mga botante sa ibang bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia,
ibibigay lamang ang digital ID sa mga overseas voters upang makapagparehistro sila sa pilot run ng internet voting sa 2025 midterm elections. Para makakuhaan niya ng ID, pinapayuhan ng mga rehistradong botante na mag-email sa ahensya. Nabatid na maaari ring gamitin ang digital ID bilang alternatibo sa government-issued valid ID sakaling hindi available ang Philippine Passport at Seafarers Identification Record Book. Pasada Balita. Samantala, sa oras na 13 sandali, makalipas po ang ikapito na ng morning. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, nasa kabilang linya po natin ang DOH dahil ito pong issue po ng mukbang, at yung health emergency allowance at yung pong mga iba pa hong issue na bumabalot po sa DOH. Sasagutin po yan ng ating pong butihing kalihim, si Secretary Teodoro Ted Herbosa. Magandang umaga po, Secretary Ted. Welcome po muli sa DWIC Alu 23. Magandang umaga sa DWIC sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa programa ninyo. Salamat po sa pagpapaunlak, Secretary Ted. Unahin lamang po muna natin. Ito pong hanggang ngayon talagang mainit pa rin po itong issue dahil sa pagkain. Ano po? Yung mga napapanood po natin online ng yung mga content po nito pong mga social media influencers o mga content creator, hinggil nga po dito sa pagmumukbang, yung mga pagkain po, marami. Meron na hong sinasabi ho ninyo, ang ito pong napaulat na sinasabi merong namatay dahil po sa mukbang. Secretary Ted, ano ho ba ang reaksyon nyo rito? Ano po ho ba ang mga karagdagan pa ho ninyong maipapayo po sa atin pong mga kababayan? Lalo po yung mga nanonood po madalas nito po mga ganito pong klaseng content. Maganda, in-interview nyo ako dito kasi hindi ko rin masyadong kabisado ang mukbang since last week. Last week, binalita sa akin yung namatay na Filipino vlogger dahil nagmumukbang. Ang mukbang pala ay nag-umpisa sa Korea. Opo. At two Korean words yan, eating broadcast. Ang parang translation ng mukbang, pinaghalo yung salitang Korean doon sa dalawa. At sa pagsusuri namin, yan pala ay ginagawa ng mga medyo may depression at may mental disorder. Sila sa Korea, pagka nagkakaroon ng eating disorder, yun yung iba sa ating mga mental illness, may eating disorder sila at ang iba ay yung kumakain ng marami. Yan yung tinatawag na binge eating. Yung isang upuan, parang pampiesta ng barangay ang kakainin nila. At naisip nilang i-broadcast ito at nagkaroon naman ng following sa internet at yun na nga ang natawag na mukbang. Siyempre sa Korea lang yan dati, nagaya na rin ang ating mga kababayang Filipino vlogger. Ang problema, ginawa ng ibang Filipino vlogger, kagaya noong namatay, ginagawa ito para sa kakulangan ng pera. Kasi nga, kumikita sila dyan pag marami kang followers. Yes. May maraming views. Ngayon, ang pananaw ng Department of Health, wala naman masama para kumita. Pero pag yung gagawin mong behavior, kagaya ng binge eating, yung pagkain ng napakarami sa isang upo, di ba? Yung kagaya niya, na-stroke yung ating vlogger. Medyo kailangan pumasok siguro ang estado sa pamamagitan ng mga regulation. Parang sa seatbelt. Yeah. Diba? Nire-require ang seatbelt sa kotse sapagkat pag hindi ka na seatbelt, pwede kang ma-hospital. Ganun din ang helmet ng sasakyan, ng motorsiklo. Ganun din ang pag-ban sa paninigarilyo sa mga public na lugar, di ba? Nakaban din yan. So, yan ang pinag-iisipan namin. At syempre, hindi naman magagawa ng DOH mag-isa yan. At imumungkahi natin yan sa ating mga legislator. At ang pwede natin gawin ay warning, di ba? Yung makipag-usap sa DICT, maglagay ng warning. Kasi ang kung may scientific papers na rin, na pati yung nanonood na-apektuhan dun sa binge eating. Actually, habang nakikita ko nga rin other eating disorder. Oo. Pag nakikita ko, Doc Ted, talagang medyo, although talagang, it's either ginugutom ako, or gusto mo ring talagang bumili ng ganon, at talagang, yung impact, though, actually, yung mga ganyan, lalo yung lechon, imumukbang mo yung lechon, Diyos ko, Secretary, di ba? Imumukbang mo yung lechon, ang kasunod yan, ambulansya marahil, di ba?
Totoo yun. Kung minsan iba, isang platong lechon lang na stroke na eh. Di ba pagka Pasko, matagal akong head ng emergency department ng PGH. Pagdating ng Pasko, diyan kumakain sila kasi sabihin nila, once a year lang naman ikakain ng isang platitong lechon lang. May high blood, may stroke, ay nadadala sa emergency room. So may risk, itong binge eating may risk. Okay, wala tayong sinusuppress na freedom of expression. But okay lang pahayag, magpalabas ng content basta wala itong health risk. Na konti lang sila. Alam mo, kakaunti lang daw sila, sabi sa akin, yung mga vlogger na mukbang na Pilipino. At pagkatapos may isang namatay na. Sa akin, nakakabahala yun. Di ba? Ilan lang kayong vlogger na mukbang na Pilipino, tapos may namatay na kaagad. So dapat meron tayong hindi tamang ginawa. So ito mga bagong behavior kaya kailangan pag-aralan talaga at hindi lumala. Mahirap na pag ito ay lumala. Madami tayong kabataan eh. Baka akala nila yun ang tama or walang problema sa pag-binge eating. So very important maipaliwanag. Kaya salamat at tinaano niyo tong topic na to. At sana huwag nang manood. Kasi yung paper na binabasa ko, naapektuhan nga yung mga taong nanonood. So, baka nga dapat kung less than 18, hindi dapat nanonood dyan. Kasi yung mga bata ang nai-influensya niyan na hindi masyadong nakakaintindi. Ted, hindi nyo ho ba, kakausapin nyo ho ba itong mga social media platforms gaya po ng YouTube or Facebook, iba pang pamunuan po ng mga nabanggit po na platforms para po maglagay po tayo ng konting restriction or babala. Ika nga, di ba, sa television merong lumalabas na rated ganito, rated PG, rated R, etc. Di ba? Diyan ba sa mga... Actually, may organisasyon na yan. May mga grupo na nag-form ng tinatawag na kapisanan ng mga broadcaster sa cyberspace. Ba yan? Parang ganun yung kinopet. At ang idea nga nila, self-policing na silang mga vlogger at silang nagpo-post online. So baka kausapin ko yung grupo na yun. May isa pa yung grupo ng mga medical vloggers. Siguro papatulong ako sa kanila. Kasi yung mga medical vloggers, yun yung mga nakapapanood yun na nagtuturo tungkol sa either pediatrician siya, basta i-explain siya sa mga sakit ng bata, or kaya si Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong pa. Yan, baka diba? Maganda, katawagan ko siya, sabihin ko, magpaliwanag siya dito sa binge eating, yung medical issues, kasi mental illness siya talaga. Ano siya, it's a mental disorder. So, pag ito ginagawa ng mga tao, signal ito na may ibang problema. May ibang problema, baka may depression, baka kailangan niya a professional, hindi online. So, siguro yun ang magandang paliwanag sa ating mga tagapakinig. Yung pag-consult, talagang mangyayari yun. Kasi pag gagawa ka ng polisiya, ika-craft muna namin mga eksperto yon. Pag na-craft na yung draft na yon, magkakaroon ng public consultation and stakeholder meeting. Yun ang panahon para magsalita naman yung mga nagbablog na mukbang. Yung mga, kung anong opinion nila sa policy. So, hindi naman agad ban bukas yan. May proseso po yan ng gobyerno natin. Inaaral yan, tapos ilalabas yung draft, tapos hindi naman basta pag sinabi kong ban na. Mag-uumpisa yan, aaralin. Ban ba o regulation o warning? Kasi yan ang mga option. So pag-aaralan natin ng gusto yan. Alright. Sec, dako naman tayo sa ibang issue. Ano na pong update doon po sa matagal nang inaasam ng mga healthcare workers po natin na kanila pong yung HEA po nila, yung Health Emergency Allowance, Sec? Oo, magandang balita. No? Last week na i-release na sa amin yung sub-allotment release order ng DBM, 27.4. Ito yung pinakahuling tranche. Alam nyo kasi over 100 billion na yung gastusin dyan. Ang nailabas na parang 78. So yan yung pinakahuli. Ito yung 27, yung pinakahuling tranche. At pag na-release yan, mababayaran na lahat ng mga naghihintay. Marami pa kasing hindi bayad na mga healthcare workers sa private hospitals at saka sa local government. So nakikipagtrabaho kami sa DBM para ma-release na kaagad. Ang intindi ko, 2 phase yan.
may unang 10 billion at may pangalawang 17 billion na ilalabas. So, hintay-hintay na lang yung ating mga healthcare worker heroes Opo. at matatanggap na nila yung kanilang health emergency allowance Opo. nitong siguro itong buwan na to, yung unang Basta phase, hindi aabot at yan ng next month, Pasko. pangalawa. Ay, hindi na siguro. Hindi natin na. paabutin Okay. ng Pasko. Makikipagtrabaho ako with DBM at gusto ko sana magpasalamat kay President BBM kasi siya ang nagpa-release nito eh. Pinarelease na ng Presidente ito. Pinahanap si Secretary Pangandaman ng pondo at budget at nakahanap naman siya luckily at ito'y na-announce na nga sa cabinet meeting at ano na sa DOH. Opo. In fact, nasab-alat na namin eh. So yung amount, alam na ng bawat region kung magkano matatanggap ng region. May computation sila. Base Opo. yun sa mga claims, Yeah. unpaid. Ilan So, ho meron ba kami yan? Talagang kaming listahan. Ilan ho lahat yung mabibigyan? Meron ho kayong datos? Ang alam ko, ang total niya mga 4 million workers yan. Wow! Pero hindi ko alam among the 4 million kung ilan na lang yung natitira. Opo. Kasama ho ba doon? Over a million pa yan. Kasama ho ba ron pati ho yung mga namatay na mabibigyan po ng... Iba yun. Yung namatay, that is hindi yan health emergency allowance. COVID death benefit yan. Okay. Yan, nagke-claim yan. Pag lahat ng health worker na namatay, may claim sila. Ibang pondo yun. Okay. Yung nagtrabaho, ito health emergency, ito lang yung mga nagtrabaho at currently buhay pa. Kasi yung namatay, mayroon silang mas malaki yung binigay doon sa pamilya nun. So mas malinaw So ito ay para doon sa mga nagtrabaho na nung panahon ng pandemic. Tatlong klase yan. Yung low risk, yung hindi naman talaga mamandal ng pero nasa ospital. Opo. Yung medium risk, yung medyo matrabaho sa mga emergency. Tsaka yung high risk, yung talaga nasa COVID ward na nagtatrabaho, gumagamot ng COVID patient. So yun yung tatlong classification ng pagbibigyan ng healthcare workers. At iba-iba yung pondo, iba-iba yung presyo nila, depende sa risk nila. Alright. And speaking of pandemic, last few questions na lamang ako, Secretary. Doon po sa COVID-19 health kits, ito po ay kine-question po dyan po sa Kamara, particular po ni Congresswoman Kimbo. Paano ho ang paliwanag ho rin ninyo dito? Bakit ho ganon magkaiba ho yung presyo? Tumataas daw ho, Secretary Ted. Tumaas daw po yung presyo. Alam mo, unang-una, sa akin yung detalye talaga, bilang hindi pa naman ako ang Secretary of Health nung time na nagpresyo sila nitong mga produktong binili para sa COVID. Pero alam ko dahil advisor ako noon sa National Task Force, ni Secretary Galvez. Na alam ko naman na talagang nag-iiba-iba yung presyo sa mundo. Pagka nagkaka-outbreak, dumadami yung COVID, nagmamahal yung mga PPE at test kit. At pagka bumababa, nagmumura. So, depende yan sa supply and demand, ika nga. Ito ang paliwanag na ibinigay ko nung tinanong ako sa akin yan ni Secretary Kim Buat. Now, sumang-ayon naman si Secretary Duque, nandun siya sa hearing. Secretary Duque, sumang-ayon siya doon sa sinabi kong nag-iba yung preso ng mga bagay. Kaya nga, merong isang bagay, let's say PPE, medyo binili a few months before, the next month, parang iba na presyo. Ganun talaga nung panahon na yun. So, ipapatawag pa ho ba kayo ulit, Secretary Ted, just to, kumbaga, para ma-plansya na rin itong issue na ito at matuldukan? Parang natapos na yung, hindi naman ito investigation. Okay. Ito ay tinatawag na oversight hearing ng budget ng Department of Health. Okay. Yung paano namin ginastos ang pera na binigay sa Congress. So, kaya nasama lang yan, yung mga COVID expenses. Pero ang talagang agenda doon is yung spending. Yung spending namin, kung mabagal, ganun, paano namin bibilisan, ano yung mga maling nabili at ano yung hindi pa available. Kasi pinopondohan nila yan ng Kongreso. At magbabudget na. Ang susunod na, budget presentation na. Yung aming National Expenditure Program for 2025. Yes. So base yun sa performance namin. Kaya itong hearing na to, alright, malaki ang base nito para sa susunod naming hearing. Siguro after SONA yun. Yeah. Pagkatapos ng SONA, mag-uumpisa na yun yung pag-budget. Kasi base sa programa ng Presidente, yun ang lalagyan ng mga project
Yan ang mga pera. Yun ang lalagyan ng mga pera, kaperahan ng Kongreso. Alright. Baka meron pa ho kayong mga additional pa na panawagan ho, Secretary Ted, sa atin ho mga kababayan, other matters po, Secretary? Ay, salamat. Paalala lang. Alam naman natin, dumadami na ang kaso ng mga dengue. So, pinaalalahanan lang natin ang ating mga kababayan. Lamok ang kalaban natin dito sapagkat lamok yung nagkakalat ng sakit na dengue. At lamok dumadami pag tag-ulan, pag marami tayong tubig. Kaya yan, nandiyan yung kalinisan sa paligiran, yung 3 o'clock habit, yung mga timba na nakatiwangwang at pwedeng pugaran ng ating mga mosquito, diyan ang umpisa ng pagdami ng dengue. So paalala lang kasi 15% increase na tayo ng cases of dengue. Tag-ulan kasi. Madami. Umpisa na yung pagdating ng bare months kasi yan, napupuno ating mga ospital. So kailangan mag-ingat. The best control pa rin natin ay yung walang mapugaran yung mga mosquito. Kalinisan. Pag may simptomas, may test na po ngayon. Hindi kagaya nung araw, maghintay ka ng ilang araw ngayon, pwede nang may rapid test kit, parang antigen test, yung NS1, para malaman kung dengue nga o hindi. Ang sakit At may vaccine dyan, Secretary Ted, di ba? Wala. As of now, may vaccine pero hindi available in the Philippines. No. Tapos may isa nag-a-apply ng vaccine, hindi pa na-approve. So, hinihintay lang namin yung approval nun. At hindi naman vaccine kasi yung vaccine, 3 doses yun eh. So, hindi yun ang sagot during a season. Okay. Sagot yun sa individual patient na yung risk niya. Kasi ang bakuna, na-discover namin mga doktor, ang bakuna useful lang sa taong nagka-dengue na. Kasi nagkaka-serious infection ka sa pangalawang infection mo. So, ang doktor, riresetahan ka ng bakuna kung may risk ka ma-infect ng pangalawang beses. So, kailangan meron ka ng dengue before para ibigay yun. Hindi siya binibigay sa lahat. Naku. Sige, mukhang mahaba pa yung pag-uusapan natin sa mga susunod na episode, Secretary. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Sec, at maulang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Ingat. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat. Magandang umaga at more powers Department of Health. Yan po ang inyo po napakinggan, si Health Secretary Dr. Ted Herbosa. Pasada Balita. Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras, ganap ng alas 7:30. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ang Pasada Balita, nag-abiso na si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go na hindi ito muling makadadalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women ngayong araw sa kabila ng isinilbing sabina sa kanya. Sa letter of explanation ni Mayor Go, sinabi nitong hindi pa maayos ang kanyang mental at physical condition para dumalo. Masamaan niya ang kanyang pakiramdam, bunga ng mga malisyosong akusasyon. Mga kasong ipinupukol laban sa kanya na ngayon ay dumaraan pa sa trial by publicity at mga natatanggap na death threat. Una nang binigyang diin ni Senate Committee Chairperson Riza Ontiveros na obligasyon ng alkalde at ng kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas at ang sabina na inilabas ng mataas na kapulungan. Ang kinikilala rin anyang invocation ng right to self-incrimination ay maaari lamang gawin kapag may tanong na ibinabato at hindi ito dahilan para hindi dumalo o sumipot sa hearing. Iginit pa ni Senador Ontiveros na kung tunay na nais ni Mayor Go na malinis ang kanyang pangalan, dapat ay magpakita ito sa hearing, sagutin ng maayos o sumagot ng maayos at tigilan na ang pagsisinungaling. Pasada Balita. Handa namang lagdaan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang warrant of arrest laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go sa oras na hilingin ng Committee on Women ang pag-i-issue nito. Ayon kay Senador Escudero, obligado ang alkalde at kanyang mga kapatid o kaanak na humarap sa pagdinig dahil pinadala na sila ng sabina at wala sa pasya ni Go kung tatalima rito o hindi. Kung idadahilan niya ng alkalde na mayroon siyang medical condition o sakit kaya hindi makakadalo ay dapat itong magpresenta ng medical certificate. Sinabi naman ni Attorney Stephen David, legal counsel ng alkalde, na tumangging magbigay ng MedCert
ang doktor ni Mayor Go dahil takot ito na ipatawag din sila sa Senado. Sagot naman ng leader ng Senado, hindi ito problema dahil maaari namang magpadala ang mataas na kapulungan ng doktor para tignan ang kondisyon ni Mayor Go. Kung plano naman anya ng kampo ng alkalde na maghain ng petition for certiorari o petisyon para hindi ito piliting magsalita sa pagdinig, ay karapatan din anya ito ng mayora. Pasada Balita. Sa iba pa ring balita, tinatayang aabot sa 20 milyong piso ang magagastos ng pamahalaan para sa mahigit 2,000 bisita at mga personnel na dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 22. Ito ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ngunit na tumanggi itong magbigay ng iba pang detalye para sa seguridad ng SONA. Iginiit ni Velasco na tama lamang ang nasabing halaga para sa dami ng mga participants dahil kasama na rito ang gastos para sa agahan, tanghalian, merienda at hapunan. Itinagdag pa ni Velasco na ang SONA ni PBBM ngayong taon ang may tuturing na pinaka malaki sa kasaysayan dahil sa dami ng mga kumpirmadong dadalo, kabilang na ang 47 foreign dignitaries. Pasada Balita. Samantala, kinalampag ng cable TV at internet operators sa bansa ang Senado upang tulungan silang manawagan sa National Telecommunications Commission o NTC na itigil ang pagpapatupad ng Memorandum Circular na nagpapataw ng hindi makatarungang penalty o multa na papatayan nila sa mga micro, small and medium enterprises. Ayon kay Estrelita Neng Juliano Tamano, National Chairperson ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines, sumulat na o lumiham na sila kay Senate President Francis Chis Escudero at Public Service Committee Chairman Rafi Tulfo upang maisalba ang nasabing industriya. Ikinababahalaan niya ng FICTAP na magsara ang mga cable and internet MSMEs kasunod ng paglalabas ng memo na pagbayarin ang mga lalabag sa NTC regulations mula 5,000 piso hanggang 2 milyong piso kada araw. Idinagdag pa ng FICTAP official na nakapaloob sa Bill of Rights ng Article 3 ng 1987 Constitution na hindi dapat magpatupad ng labis na pagmumulta kaya mariin nilang tinututulan ang nasabing memorandum circular. Pasada Balita. Tanggap tayo ng isa pang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Ethics Committee Chairman, susubukan munang pagkasunduin sina Senators Binay at Cayetano bago magpasya kung dapat magsagawa ng public hearing. Mula sa Senado, nagbabalik si Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Bago i-determina kung nararapat na aksyonan at imbestigahan ng Ethics Committee ang ethics complaint na isinampa ni Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Cayetano, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, ang chairman ng Ethics Committee, na susubukan muna nila na pagkasunduin sina Senator Binay at Cayetano na nagkaidintan nga kamakailan sa investigasyon ukol sa ipinatatayong gusali ng Senado. Ayon kay Senator Tolentino, magpapatawag muna siya ng organizational meeting ng Ethics Committee sa July 17. Gusto rin daw niyang makumpleto ang membership ng Ethics Committee dahil sa ngayon ay kulang pa ito ng isa. Kapag organisado na ang committee, maaarian niya nilang amyandahan ang rules ng committee para mapahintulutan ang conciliation o ang pagpapatawag sa nagsampa at sinampahan ng ethics complaint para subukang mapagkasundo ang mga ito. Kung sakali, gagawin na niya sa executive session o closed door ang conciliation dahil ayaw nilang isapubliko lahat ng pag-uusapan bagamat aminado ito na issue rin ito ng may public interest. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong naka sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang balita, Department of Agriculture nagdagdag na ng Kaliwa Centers bilang bahagi ng pagpapalawak ng P29 o 29 pesos rice program. Patrol 30 Jelly Mendez sa detalye.
Mas pinalawak ng Department of Agriculture ang pagpapaabot ng large-scale trial ng P29 rice program. Ito'y matapos magdag na 3 kadiwa centers ang departamento sa Metro Manila na makikita sa Malabon, Navotas at Nangka sa Marikina City. Layo nitong makapagbenta ng murang halaga ng bigas sa maraming vulnerable people o mga vulnerable households. At una na nga ang sinimulan ng DA noong nakaraang linggo ang pagbenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas para sa mga benepisyaryo, kabilang na rito ang mga senior citizens, persons with disability, ang solo parent at mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps sa 10 kadiwa centers sa Metro Manila at sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Genevieve Guevara, bukod sa 3 nabanggit na sites, may 3 pang iba pang kadiwa center ang maaaring buksan sa 2 magkalapit na lalawigan sa Metro Manila bago matapos ang buwan ng Hulyo. Samantala, magsisimula na rin magbenta ang ilang piling kadiwa centers ng pangunahing pagkain sa ilalim na rin ng Rice for All program, kung saan ay magiging available ang well-milled rice sa lahat ng mga mamimili sa mas mababang presyo kaysa yan sa umiiral na mga presyo sa merkado ng parehong kalidad ng butil. Ito si Patrong Walter T. Jelle Mendez nag-uulap para sa ipilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalikan ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa ring balita, isinusulong ng mga health advocate ang pagdaragdag ng buwis sa mga alcoholic beverages o mga alak upang mabawasan ang mga Pilipinong mga wasalak, mga walang sawa sa alak. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, Executive Director ng Action on Smoking and Health Philippines, bukod sa posibleng magdulot ng liver cancer, cirrhosis at sakit sa puso at tabaga ang pag-inom ng alak, maaari rin itong magdulot ng mga aksidente. Batay sa 2021 Global Burden of Disease Health Metrics, sinabi ng DOH na ang pag-inom ng alak ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay at pagkakasakit ng mga Pinoy. Nabatid na sa kaparehong taon ay 3.11% o katumbas ng mahigit 27,000 mga Pilipino ang namatay dahil sa pag-inom ng alak. Pasada Balita! Sa latest naman ng Filipino Mirror, ibinabala ng National Economic and Development Authority na posibleng tumaas pa ang unemployment rate sa bansa matapos aprobahan ang panibagong 35 pesos na wage increase mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, aabot sa 40,000 hanggang 140,000 na mga manggagawa ang maapektuhan depende sa rehiyon at laki ng itinaas ng dagdag sahod. Gayunman, naniniwala ang kalihim na hindi ito magiging pangmatagalang suliranin dahil masigla naman ang labor market at patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaugnay nito, puspusan ang panghihikayat ng Marcos administration sa mga local at foreign investors na mamuhunan sa bansa. Pasada Balita! Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras! Akalain mo birthday pala ni dating Labor Secretary Bebot Bello na ngayon po ay MECO Chairman. 7:47 na po. Pasada Balita! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Magandaan ang sports fans. The Shaky Super League National Invitationals are here. Starting today, July 10 at the Rizal Memorial Sports Complex, watch and witness the top 12 volleyball teams from across the nation battle it out for glory. Feel the thrill, the spikes, the blocks, and the unstoppable energy. Join us as we bring you every serve, every set, and every sensational moment live. Tune in and watch the matches live via the following channels: Facebook, facebook.com/Shaky Super League, TikTok, tiktok.com/@Shaky Super League, at ang kanilang YouTube channel. Games will also be live in Smart Livestream app, free and open to all networks. Also available in Smart Sports and Puso Pilipinas. Suporta natin ang Philippine Volleyball. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882.
Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bumagal ang paglago ng manufacturing output sa bansa noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng pagbaba sa output ng produksyon ng metal products, chemicals at computer products. Batay sa monthly integrated survey ng selected industries ng PSA na ang value production index ay lumago ng 3.2% kumpara sa 6.3% increase noong Abril. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumirit pa sa 23 ang namatay habang 35 iba pa ang nawawala matapos ang landslides sa illegal mining site sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad, posible pang lumobo ang fatality o bilang ng mga nasawi sa patuloy na paghahanap sa mga nawawala. Napatid na aabot na sa 100 rescue personnel ang itinalaga o dineploy upang mapabilis ang search operation. Pasada Balita. Oy, mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw po na ito ng Miyerkules. Ngayon pong Hulyo 10, 2024 sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23 at sa ngalan din po ni John Ibanez. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na ang Karambola. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.